Isang malaking desisyon ang pagpapakasal. Alam nyo yan, dapat ay tanggap mo ang partner mo ng buong-buo at panghabang buhay. Yan ang tila hindi naramdaman ng ating kapatid mula sa kanyang ex-fiancé. Ang sabi niya, "Dear Chiki, ako po si Yasi, 30 years old. Noong December 2022, nag-propose ang kasintahan ko. Ito na yata ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Halos 5 taon na kaming magkarelasyon at siya lang ang nakikita kong makakasama ko habang buhay. Naging hands-on kami sa wedding preparations. Pareho kami excited sa buhay na haharapin namin pagkatapos ng kasal. Pero isang araw, nag-iba ang pakikitungo niya sa akin. Naging cold siya at tahimik. Yun pala, may offer siyang umakyat muli ng barko. Sinabi kong unahin niya ang kasal pero naging sanhi ito ng alitan naming dalawa. Isang buwan bago ang nakatakda sana naming kasal noong June, iniwan niya ako. Nangihinayang ako sa pinagsamahan namin, pati na rin sa mga paghahanda para sa kasal. Gusto ko sana makipag-ayos, pero hindi ko alam kung ito ang tamang gagawin. Sana po ay matulungan niyo ako sa problema ko. Nagmamahal, Yasi Sevilla." Yasi, I'm so sorry na dinadaanan mo yan kasi hindi naman talaga mahirap ay madali kahit kanino ang iwanan, kahit na boyfriend mo lang yan, hindi fiancé, di ba? 30 years old ka na, pero I think very clear sa amin na nakarinig ng storya mo at marahil sa iyo rin na ang prioridad yata ng iyong ex-fiancé sa papanahong ito ay ang kanyang career. Yes. Siguro, actually, maganda nga isipin mo yun para hindi mo masyadong personalin. Hindi sa ayaw sa'yo, career muna. Alam mo yan, yung mga career ang... Actually, nung binabasa mo nga, Mami, yun yung una kong naisip na parang si lalaki, sana din siniguro niya muna sa sarili niya na kaya din niyang ipasok sa priorities niya yung pagpapakasal. Pero nung biglang dumating yung offer, yung barko, sana din, parang wala, nakita mo talaga, ito yung priority niya, yung career niya. At sana malinaw din sa kanila yung mag-partner. Di ba? Oo. Well, ang pangalawang payo ko naman din sa kanya is kailangan nyo rin pag-usapan yan. Kasi ano ba yan? End of engagement or end of relationship? Baka naman pause lang yan. Pero, may tamang panahon kung kailan pag-uusapan. Ngayon na ba, tingin mo? Palagay ko hindi, Mami. Ako kasi believer ako ng may tamang panahon para sa lahat. So, pag hindi pa aayon, at ramdam mo naman sa sarili mo yun huwag mong ipilit. Kasi yung tao, the more mo yan kulitin, the more mo yan ibeg, the more ayaw. So, kung talagang mahal na mahal mo, Yasi, yung partner mo, give it time. Kasi ang buhay naman, kung hindi naman din siya naghanap ng iba, wala namang third party, kung yung career, hayaan mo lang muna siyang mag-flourish, ang ganon. At alam mo, kung totoong mahal ka niya, ayun na, babalik come ka back. Kasi built-in na rin, malayo naman siya, di ba? LDR. So, gamitin mo itong panahon na to na magkalayo kayo para magmuni-muni. Pero kailangan ngayon pag-usapan at talagang tignan kung nasaan na kayo. In time. Ito naman huli, ito Maui, makarelate ka ba dito? Siyempre, sabi ko nga, kahit na boyfriend, kahit yung first boyfriend, yung 15 years old, iniwan, masakit talaga. So, yung mga panahon na to, kailangan mo talagang i-prioritize ang sarili mo. Self-care is key. Anong mga mapapayo mo sa mga taong kailangan tandaan yung sarili nila? Ay, nako. Alam mo, guilty ako dyan, Mami, kasi I'm very emotional. Alam naman ng lahat to. So, minsan may tendency ako talagang malunod sa emosyon ko. Pero dadating din yung araw, ilang araw lang lilipas, magigising ako sa katotohanan na, ay, ano ba itong ginagawa ko sa sarili ko? Kailangan kong i-prioritize sa sarili ko kasi hindi titigil ang mundo dahil lang nagkaroon ako ng problem sa relasyon or kung ano man sa trabaho. So, kailangan tuloy-tuloy lang at huwag mo kakalimutan na sarili mo ang priority mo, sarili mo ang best friend mo. So, dyan ka talaga mag-i-invest sa sarili mo. Kasi at the end of the day, sarili mo ang meron ka. Tsaka paganda ka. Yung para talagang alis ka. Ano mang pinagdadaanan mo, maganda ka. Alis ka na, bye! Pero pretty ako. Kasi diba, ganun yung sabi nila, what kind of revenge do you give the people who leave you? You don't want revenge, you just want to be good to yourself. Mama, diba? Tsaka nakakainis yun, diba? Pag may, kunwari, iniwan mo, tapos gumanda nung iniwan mo, para talagang gusto mo na lang, bakit ganyan? Parang kinaganda pa niya, di ba? So, baguhin natin ang narrative, ika nga, pag artista ka. Yung kadalasan, Mama, na sinasabi na kinaka-losyang daw or lunos daw pag iniwan ka, ay ibahin na. Deserve mo yan, Yasi. Tapos pag hinabol ka, sorry, career yung focus ko ngayon. Sorry, career yung focus ko ngayon. Grabe ka sa akin. Ayan. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang.
Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.